Aroids mix ba ang gamit mo sa halaman mo pero pangit pa rin yung outcome lalo na sa mga DIY na aroids mix na ginagawa natin? Ito ang 5 reason kung bakit pumapangit yung mga halaman natin kahit aroids mix yung gamit natin. Hello viewers! Ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. For today's video, kaya madumi yung kamay ko. Kasi gagawa sana ako ng aroids mix. Kaya lang marami nagtatanong sa akin kung ano ba yung kinamalian nila kung bakit hindi nagsasucess yung kahit na aroids mix yung mga halaman nila. Lalo na sa mga aglaw. Kasi yun yung kadalasan na nare-receive ko yung chat sa messenger na doon pumapangit yung mga aglaw nila kahit na aroids mix yung ginagamit nila. So number 1 na dahilan kung bakit pumapangit yung halaman mo kahit aroids mix yung gamit mo ay too much coco peat yung ginamit mo sa kanya. Ito yung coco peat. Ganyan yung coco peat. Kulay brown siya. Yan. Yan. Ayan. Pag sobrang dami yung percentage ng coco peat na ginamit mo sa kanya, sa aroids mix na ginamit mo, ay naglulusaw pa rin yung mga plants natin pag masyadong madaming ganito. May mga halaman na gusto coco peat lang, may mga halaman na hindi. Same dito sa, irerepat ko na to, si Black Cardinal. Ayan. Coco peat lang ginamit niya. Ayan. Naglulusaw yung mga ugat niya. Ayan o. Naglulusaw yung ugat niya dyan. Pero may ugat pa naman ditong masisave ko. Ayan o. Buhay pa naman yung nandito sa ibabaw. Pero yung sa ilalim niya, lusaw-lusaw na talaga. Ayan o. O, di ba? Ang haba ng ugat. Yan. May mga aroids na plants na ayaw nila ng coco peat. Meron namang gusto coco peat lang. Kasi meron akong na-try na sa propagation ko kasi, madalas ang ginagamit ko, coco peat kung naubusan ako ng sphagnum moss. Pag maarte yung propagation na yon, coco peat lang, tsaka 50% coco peat, 50% rice hull. Yun nga lang, pagka well-established na or may roots na talaga yung mga propagation ko na yun, maliit lang yung pinaglalagyan ko. Tatanggalin ko na yun doon sa pinaglalagyan ko na yun na coco peat lang ang laman, ililipat ko na siya sa aroids mix or sa sphagnum moss pag may sphagnum moss pa ako. Pag maselan kasi yung halaman or yung aroids na plants, kailangan mo nang ilipat ng pagpupwestuhan. Hindi siya magtatagal sa ganito. Pero ito kasi nabili ko, akala ko established na siya dito sa coco peat na to. Hindi ko na siya tinanggal dito sa pinaglalagyan. Parang 2 months na ata itong binili ko dito. Kaya lang napansin ko, laging naglalagas to. Oh. Yan. Hindi naman siya purong coco peat. Meron pala siyang mga chunky yan. Oh. Coco chunks. Tapos, marami siyang mga, mga, tawag doon? Marami siyang, ayun, puro ano nga siya. Oh. Marami siyang, ayan yung osmo coat. Yan yung mga bilog-bilog mo yan. Marami siyang osmo coat. Kaya lang hindi siya masaya dito. So ililipat ko na siya ng pinaglalagyan kasi nauubos na yung dahon. Naglalagas kasi nagtutunaw pala yung ugat niya din sa ilalim. So hindi din maganda na masyadong maraming coco peat yung gagamitin natin sa plants natin. Mas maganda ang gamitin natin, nasa 10% lang na coco peat up to 20%. Huwag nang lalagpas doon. Kasi pag umabot na ng 30 to 40% na yung gagamitin nating coco peat sa aroids mix natin, ay naglulusaw din yung mga plants natin. Kahit pa may mga rice hull, kahit pa may mga pamis tayong sinama sa potting mix nating aroids na DIY. Number 2 na mistake natin sa paggamit paggawa ng aroids mixture naman. Pag masyadong maraming percentage naman ng coco chunks. Same sa coco peat, ganun din kasi yung coco chunks ay masyadong maraming ini-stored na moisture. Same dito sa coco peat. Pagka diniligan siya, maganda naman siya sa mga hoya, maganda siya sa mga hoya. Sa aroids mix sa aroids plants maganda rin siya. Kaya lang pag nasobrahan mo naman ng ganting chunky talaga, nag 30 to 40% ka, hanggang 20% lang kasi ito. Pag lumagpas ka na ng 30% to 50% na paggamit mo ng coco chunks doon sa potting mix mo, kahit na kahit anong pinakamatibay pa ng halaman yan, pagka puro coco chunks lang ang ginamit mo, ay hindi rin siya magta-thrive. Pero depende din kasi may plants din kasi na gusto coco chunks lang. Same sa mga orchids. Ang orchids kasi kahit ihang mo lang siya, kahit wala siyang ganito, magta-thrive siya. Pero mas maganda kung may ganito siya, may mga coco chunks siya, may mga coco fiber siya, magta-thrive lalo siya. Mas mabilis siyang magkaroon ng mga dahon, mga kikis. Pero yun nga lang, ang problema ko naman sa mga orchids, hindi ako makapagpabulaklak. Nakakapagpabuhay ako ng mga kikis, nakakapag-propagate ako ng mga kikis na yan. Kaya lang yung bulaklak yung problema ko. Hindi ako makapagpabulaklak sa kanya kahit buhusan ko pa ng napakaraming mga pampabulaklak. Nakarami na ako ng bili ng mga pampabulaklak.
hindi talaga ako makapagpabulaklak sa mga orchids. So, depende rin sa plants kung sino yung gusto ng maraming coco chunks. Pero kadalasan sa mga aroids mixture, sa mga aroids plants ay ayaw nila ng masyadong sobra naman yung chunky. Okay lang sa kanya, pwede mo siyang paghaluin na. Kung gusto mo 10% lang na 10% lang na coco chunks tapos 10% nito, so 20%. Kasi nagre-retain din to ng moisture, additional pa doon. Meron siyang mga extrang dito, minerals dahil dito sa mga nasunog na na to. Yan yung mga pag naglalagas na kasi yung mga fiber ng mga charcoal na yan ay additional nutrients sa plants natin. Number 3 na mistake natin sa paggawa ng mga aroids mix kaya hindi siya nagsusurvive or hindi siya gumaganda ang mga plants natin pag naghahalo kayo ng sphagnamos sa aroids mixture nyo. Yan yung sphagnamos. Mas maganda kung gagamit kayo ng sphagnamos sa mga plants mo. Binaklas na yun, no? Mas maganda kung gagamit ka ng sphagnamos dito sa mga, lalo na dito sa mga, mga aglaw na yan. Mas maganda lahat na sphagnamos yung gamitin mo. Huwag mo nang haluan ng kung ano-ano pa. Kung sphagnamos lang. Pangit siyang ihalo sa aroids mixture. Para sa akin lang ha, hindi ako naghahalo. Kasi danas ko na yan doon sa Florida Beauty ko na maganda na yung propagation. Sa sphagnamos ko kasi siya pinropagate. Ngayon, tinransfer ko, sinamahan ko ng sphagnamos, tapos tinransfer ko dun sa aroids mix. Parang hindi siya gumanda ng bonggang-bongga. Pero hindi naman siya namatay. Ang tagal lang niya magkaroon ng mga bagong suloy, mga bagong leaves. Di ko alam kung dahil ba masyadong nagre-retain na to ng moisture na sphagnamos. Tapos, etong mga coco peat pa, tsaka yung coco chunks, nagre-retain pa ng moisture. Ang bagal niya magkaroon ng mga bagong dahon. So, hindi ko na talaga siya inulit. Ayun yung tingin kong hindi sa kanya, hindi nag-okay sa kanya. Kaya hindi ko na siya inulit. Pagka gumagamit ako ng sphagnamos lang talaga. Hindi ko na hinahaluan ng mga kung ano-ano pa. Number 4 na mistake natin sa paggawa ng mga DIY aroids mix ay tinitipid natin yung paggawa natin ng mga, hindi tayo naglalagay ng mga pames. Ito kasi yung pames or perlite, pwede yun. Pero mas preferred ko sa inyo yung pames kaysa sa perlite. Maganda yung perlite pagka 50% na coco peat, tapos 50% na perlite sa mga propagation. Pero pag yung mga hindi na propagation, pagka malalaki na yung plants, nababagalan ako sa kanya magkaroon ng mga bagong dahon, lalo na pagka nagtitinda ka ng plants. Medyo matatagalan kang, lalo na pagka medyo malaki yung puhunan mo dun sa plants na yun, mabagal siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Para sa akin dito sa pwesto ko, kasi ganun yung danas ko sa kanya. Mas maganda pa rin na gumamit ka ng coco peat or perlite, pames or perlite, yan. Kasi, mas well-drained yung potting mix, mas airy yung potting mix ng halaman natin. Yan yung mga na yan, mas airy yung potting mix natin, mas mabilis silang magkaroon ng mga bagong dahon pagka airy. Kasi yung aeration yung parang humihinga doon sa, parang nakakahinga sila yung mga ugat. Doon nagkakaroon ng mga bagong ugat na parang nag-activate yung mga bagong ugat ng mas mabilis pagka may aeration doon sa potting mix niya. Pag kulog na kulog, pag ipit na ipit yung ugat, ang tagal niyang mag-activate yung mga ugat niya. Siyempre, pag mas mabilis magkaroon ng mga bagong ugat, mas mabilis din magkaroon ng mga bagong dahon pagka mabilis yung activation ng mga ugat ng halaman natin. So, doon din talaga yung pinaka-umpisa sa roots ng halaman natin. Yung pinaka-foundation ng halaman natin sa roots, then, sasabay na yung dahon. Pagka gumanda na yung mga roots, susunod na dyan yung mga dahon. Then, yung mga dahon na yun, makikipagtulungan na yun sa roots para magkaroon ng mga bagong additional na dahon, additional na bulaklak, kung bulaklakin yung plants natin. Kaya mas maganda, wag natin tipirin yung mga plants natin para sa aeration nila. Maganda kasi yung pang aeration ay pames at yung mga ganito, rice hull, tsaka yung coco chunks, pati itong mga uling na to. So, wag natin tipirin. Kahit na may ganito tayo, maganda pa rin may pames tayo. Number 5 na mistake natin sa paggagawa ng aroids mixture ay yung hindi natin binibilad yung mga ganito. Yung mga ganito. Kasi nilalanggam to pagka hindi natin binilad. Pag kulay green pa, pag masyadong mura pa to, yung hindi pa masyadong nabilad, di pa nainitan, di pa natanggal yung mga extra nutrients or minerals na hindi naman kailangan ng plants, yun yung nilalanggam.
So, pangit yun pagka yun yung ginamit nyo. Pagka, mas maganda ang bilhin nyo yung ready to use na or binilad nyo siya kahit mga 1 day lang. At least natanggal nyo na yung mga aamagin. Kasi inaamag tong mga kukupit na to pagka hindi masyadong ready sa paggamit or hindi masyadong nabilad ng araw. Kahit itong mga coco chunks, pagka hindi ito nabilad ng bonggang-bongga, aamagin yan. So, pagka inamag yan, kasama yung plants natin sa aamagin. Yung roots ng mga ugat, ay yung roots ng mga halaman natin ay aamagin din. Pag inamag na yan, kakainin na ng amag yung mga roots ng halaman natin. So, ganito lang ako gawa tayo ng kasi ireripat ko to. Ganito lang ako gumawa ng Aroids mix. Hindi naman totally yung talagang yung kailangan gayang-gaya nyo. Basta wag nyong susobrahan ng coco peat tsaka ng coco chunks. Mas maganda 10% na vermicast. Yan, take note, 10% na vermicast. Ito kasi hinaluan ko na to eh. Hindi lang puro vermicast yung halo nito. Kasi hinaluan ko na to. Konti na lang yung vermicast ko. 10% na vermicast, 10% na coco peat. Asan yan? Coco peat. Malalaman mong 10% kasi isang lang. Isang ganito lang. Madalas kasi ang ginagawa ko, naghahalo na ako ng isang haluan tapos tsaka ko ilalagay sa sako kasi para kukuha na lang ako ng kukuha. Yan, 10% na coco peat tapos 30% na coco chunks. Kuha lang kayo ng ganito, yung anong tawag dito? Yung takalan. Yan, 1. 2 coco chunks. Pagka masyado malaki yung coco chunks nyo, punit-punitin nyo kasi pangit din yung masyado malaki. Lalo na kung, depende sa plants na gagamitan mo. Baka masyado naman kasing malalaki. Tapos, puro coco chunks na lang ang napunta doon sa, sa paso mo. Tapos, ang next ko ay 20% na rice hull. Kung wala kayong rice hull, pwede itong, carbonized rice hull, pwede yun. Yan. O, isa. Tumalag pa sa butas. Sumushoot dito eh. 20% rice hull. Tapos 30% pames. 30% yung pames ko. May uling kasi ako dito. Kaya hindi ko na masyadong dinamihan ng rice hull. Kasi dadagdagan ko siya ng charcoal. Yan, ganyan lang yung niya. Itong ko na to, sobrang napainitan ko na yan ng husto. Tagal na yan sa akin. Parang isang taon na yan sa akin. Kasi nabili ko yan, 3 sako. Kaya ako yung nabili ng ganong karaming sako kasi nagkamali yung seller na bigay sa akin. Dapat kukupit yung iba. Napadala niya rice hull lahat. Sinene sa silang. Ayan, ganyan na siya. Ganyan yung pinaka ng rice hull ay ng Aroids mix ko. Ganyan lang siya. Pwede na natin tong gamitin para dito sa ito na yung gagamitin ko. Yan, para gumanda-ganda na siya. Si Black Cardinal. Tapos mga coco chunks, mga uling lagay natin din sa ilalim. 10% lang nilagay kong uling nga kasi may ako eh. May ganito, may coco chunks. Yan. Very airy na talaga yung potting mix niya. Mabubuhay na siya ng bongga-bongga. Mabubuhay na siya ng bonggang-bongga. Maganda ka dyan ha. Pero syempre, take note. Lagi niyong tandaan. Pagka nagre-repat kayo, bago nyo pabayaan yung plants nyo, bago nyo, tawag dyan, kunyari, tatabi nyo na siya ng bonggang-bongga, huwag nyo ilagay muna sa malayo. Lagay nyo muna sa may makikita mo muna pansamantala ng kahit 1 month. Lagi mo siyang titingnan kung gaganda ba yung halaman mo or papangit. Pag pumangit yung plants mo, kahit ano pang kaganda-gandang potting mix yung ginamit mo, ibig sabihin hindi niya gusto dun sa pwesto niya or yung potting mix na ginamit mo sa kanya. May ibang potting mix siyang hinahanap. So, palitan mo na kaagad yun pag pumangit yung plants mo.
Kung hindi dahil sa pinaglagyan mo, kung hindi mahangin, kung kulog masyado, lipat mo muna ng pwesto. Pagka after 1 week na pangit pa rin siya, hindi pa rin siya gumaganda, ibig sabihin yung potting mix mo na yung may problema doon or yung paso baka masyadong malaki.